Nasa signal number 1 at 2 pa rin ang iba't ibang lugar sa Surigao del Sur dahil sa bagyong Basyang. Ang ilang nakatira malapit sa dagat sa pilitan ng pinalikas bilang pag-iingat. Live mula sa Bislig, Surigao del Sur, may unang balita si James Paulo Yap ng GMA Regional TV. James! Igan, mahigit 3,000 ang inilikas ng Hinatuan MDRRMO dahil sa bagyong Basyang. Matapos ang preemptive evacuation sa mga island barangay sa Hinatuan, Surigao del Sur, forced evacuation na ang sinagawa ng Hinatuan MDRRMO sa mga residenteng naninirahan sa gilid ng dagat sa lugar. Sa barangay Lakasa, nagmistulang ghost town dahil pansamantala muna itong nilisan ng mga residente nang biglang lumakas ang alon sa dagat. Ayon sa MDRRMO Hinatuan, kahit nag-issue ng orange rainfall warning ang Pag-asa, ay light to moderate rains lang ang naranasan sa Hinatuan kagabi. Alas 12 ng hating gabi nang unang maglandfall ang bagyong Basyang sa Bayabas, Surigao del Sur. Sa kabuuan ay umabot sa 953 na pamilya at 3,393 na individual ang nailikas ng MDRRMO Hinatuan mula sa 10 barangay. Walang naitalang pinsala ang bagyo. Igan, muling magpupulong ang Hinatuan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council upang pag-usapan kung pababalikin na ang mga lumikas na residente sa kani-kanilang mga bahay. Samantala, dito sa ating kinaroroonan sa Bislig sa Surigao del Sur pa rin ay unti-unti nang bumubuti ang panahon at nagbubukas na rin ang mga establishmento dito sa lugar. Igan? Maraming salamat, James Paulo Yap ng GMA Regional TV. Nasa ilalim ng signal number 2 ang ilang bahagi ng Agusan del Sur dahil sa bagyong Basyang. Kumustahin natin ang panahon doon sa unang balita live ni John D. Esteban ng GMA Regional TV. John D. Yes, Igan, bagamat hindi ramdam ang bagyong Basyang sa Agusan del Sur, matindi naman ang paghahanda ng mga LGU sa posibleng epekto nito. Bago pa man maglandfall, nagsagawa ng preemptive evacuation ang barangay sa mga nakatira sa tabi ng ilog sa Barangay Bayugan 3 sa bayan ng Rosario, Agusan del Sur. Ito ay para maiwasan ang pinsala at sakuna na maaaring idulot ng pag-ulan at pagbaha dahil sa bagyo. Nasa 54 na individual ang nailikas kabilang ang mga bata at matatanda. Pansamantala silang tumutuloy sa paaralan na nagsisilbing evacuation center. Puspusan din ang paghahanda ng MDRRMO ng Trento, Agusan del Sur. Yung mga barangay disaster committee or council, ready naman po sila sa pag-inform sa amin kung kailangan sila ng tulong. So anytime pwede kaming tawagan. Yung BDRMC ng Barangay Bayugan 3, we acted for 24/7 already. Handa na kami, tsaka yung mga tao namin, medyo handa na rin. Yung mga barangay. Igan, sa kabila ng heavy rainfall warning na inisyo ng Pag-asa sa Agusan del Sur, ay hindi ramdam ang bagyong Basyang kasi simula kahapon or kagabi alas 11 hanggang sa oras na ito ay walang uran. Wala ring naitalang casualty at damages. Igan. Maraming salamat, John D. Esteban ng GMA Regional TV. Stranded ang maraming residente dahil sa bahang dulot ng bagyong Basyang sa Cagayan de Oro City. Sa Barangay Kugma, nagsagawa ng rescue operations ng City Disaster Risk Reduction and Management Department sa mga apektadong residente. Inilikas din ang mga residente ng Barangay Bugo na binaharin dahil sa bagyo. Patuloy ang monitoring ng otoridad sa iba pang apektadong barangay. Posible nang ipasubasta o i-auction ang 12 mamahaling sasakyan na iniugnay kay dating Congressman Zaldico ayon sa Technical Working Group ng Independent Commission for Infrastructure. Inaasikaso na rin ng International Criminal Police Organization ang hiling na red notice ng Pilipinas laban kay Ko. Ayon sa National Bureau of Investigation, humingi na ng karagdagang dokumentong Interpol kaugnay niyan. May unang balita si Joseph Morong. Gumagalaw na ang Interpol para matunton ang pinaghahanap na si dating Congressman Zaldico dahil sa warrant of arrest ito galing sa Sandigan Bayan, kaugnay ng 289 million pesos na Money Ghost Flood Control Project sa Oriental Mindoro. Ayon sa National Bureau of Investigation o NBI, humingi na ng karagdagang dokumento ang Interpol mula sa Department of Justice, Ombudsman at Sandigan Bayan para sa hinihinging red notice laban kay Ko.
Meron pong hinihingi na supplemental information ang Interpol, and we are given up to February 11 to submit this supplemental information para po makapag-decide sila dun sa ating request. Hopefully, after we submit on February 11, ma-actionan po agad ito. Ayon sa website ng Interpol, ang Red Notice ay isang request sa mga law enforcement agency sa buong mundo para tuntunin at pansamantalang hulihin ang isang tao habang hindi pa ito i-extradite o kusang sumuko. Hindi raw ito isang international arrest warrant. Wanted daw ang isang individual ng nag-request na bansa o isang international tribunal. Nasa nag-request na raw na bansa kung gagamitin ang sarili nitong mga batas kung ipapaaresto ang isang tao. Nasaan na nga ba si dating Congressman Saldico kung ang isang petisyon niya ang pagbabasehan nasa Stockholm, Sweden siya noong isang buwan? Taliwas sa naunang sinabi ng pamahalaan na nasa Portugal ito. We have leads, pero base po sa huli kong binanggit na hindi muna po kami magsasalta, although continuous po ang ating International Operations Division sa kanilang coordination sa aming mga foreign counterparts. Kinumpirma naman ng abogado ni Ko na si Attorney Rui Rondain na nagpunta nga sa Sweden si Ko para personal na pirmahan ang affidavit niya. Pero wala itong impormasyon ng kasalukuyan nitong lokasyon. I do know that he was there for a couple of days kasi sinainan nga niya yung mga affidavit. But that's all I know. I don't know where he was before and after he signed. So that's a government-to-government thing. So hindi ako nakikialam dyan. Kausap ni Rondain si Ko kamakalawa lamang para tanungin kung totoo may ipinadala itong mga emisaryo sa gobyerno para makipag-usap. Itinanggi raw ito ni Ko. Sabi niya, wala daw siyang pinapadala. Tinutuloy pa rin nila. They're still assuming that. So, sa akin, false assumption yun. I don't know where someone got that figure na 57 billion. Ang money involved, ang amount involved sa Sandigan is only 200, 300 million. He will not offer. May petisyon si Ko sa Korte Suprema na ipinapawalang bisa ang kasong isinampa ng ombudsman laban sa kanya. Naniniwala si Rondain na malakas ang petisyon at posibleng maging paraan ito para umuwi si Ko sa bansa. Pag na-dismiss yung cases, yes. He will come home. Oo, kasi hindi na siya pwede arrestuhin. Ang iba namang mga assets ni Ko na iugnay sa kanya tulad ng 12 luxury vehicle na nagkakahalaga ng 145 million pesos maaaring maisubasta na. Nakalagak ang mga ito sa ngayon sa compound ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Pag forfeiture, may forfeit yung mga vehicles na to, hindi nag-reply yung mga registered owners ng mga to at kanino ifo-forfeit na tapos they can be subject for sale na. Bukod sa mga ito, may ilang mga water assets tulad ng mga yate at mga bangka na mga personalidad na iniuugnay sa anomalya ang naka-freeze na ayon sa TWG. Sa February 11 naman, nakaschedule ang subasta ng 8 mga luxury vehicle na mag-asawang kontraktor na sina Pacifico at Sara Diskaya. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Ibinasura ng Sandigan Bayan 3rd Division ang hiling ni dating Senador Bong Revilla na ilipat siya sa PNP Custodial Center. Batay sa resolusyon, walang basehan ang sinabi ni Revilla na may banta sa kanyang kaligtasan sa New Quezon City Jail Male Dormitory kung saan siya nakakulong sa ngayon. Nakita rin daw ng Sandigan Bayan na sapat ang security measures nito para kay Revilla at iba pang akusado. Hindi rin daw ito congested o siksikan. Ibinasura din ng Sandigan Bayan ang hiling ni Revilla na ibalik sa ombudsman ang kanyang malversation case para muli itong imbestigahan. Wala raw sapat na basihan na naiharap si Revilla para gawin ito. Hindi rin pinayagan ang hiling ni Revilla na pagsamahin ng malversation of graft cases dahil magkaiba mga kaso at magkakaiba rin ang mga ebidensya. Ayon sa defense team ni Revilla, pinag-aaralan na nila ang mga susunod nilang hakbang. Nakatakda sa Lunes, February 9 ang arraignment o pagbasa ng reklamo kay Revilla. Naharap si Revilla sa kasong malversation of public funds through falsification of public documents kaugnay sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.